Happy monthsary babe. Salamat natiis mo ko ng 5 buwan. Grabe ka naman. Sa lahat nga ng naging boyfriend ko, ikaw yung pinakamatino. Happy monthsary din. Talaga ba? O sige na, ikaw na yung pumili ng o-orderin natin. Nga pala babe, malapit na yung Christmas vacation natin, di ba? Bala ko sanang umuwi sa probinsya namin. Ganun ba? Sige, tama lang yan para makasama mo yung pamilya mo ngayong Pasko. Oo, pero gusto rin sana kitang makasama sa Pasko eh. Wow, talaga ba? Ikaw, ano desisyon mo? Yun nga. Plano sana kitang isama sa amin para makilala ka rin nila nanay at tatay. Sigurado ka ba? Naaalala ko yung kwento mo tungkol dun sa ex-boyfriend mo 3 taon kayo pero nauwi din sa hiwalayan. Kaya nga sabi mo nun, di ba? Naging maingat ka na sa mga nakikilala mo. Yun nga Sa'yo lang ako nakaramdam ng kasiguraduhan. Ewan ko ba? Parang ginayuma mo ata ako Alo, grabe. Hindi ko gawain yun Joke lang, ikaw talaga. So sasama ka ba? Oo naman. Para makilala ko rin yung pamilya mo. Ipapaliwanag ko na lang kila mama na hindi muna ako magpapasko ngayon kasama nila. Total, taon-taon naman kaming magkakasama tuwing Pasko at araw-araw naman kaming magkakasama sa bahay. Samantalang ikaw, matagal mo na silang hindi nakakasama. Oo nga di ba last year ko pa sila huling nakita. Salamat babe ha, naiintindihan mo ko. 1 taon kaming magkatrabaho ng kasintahan kong si Fatima nang ligawan ko siya. Sa dami ng mga taong naging kaklose ko sa trabaho, siya lamang ang tanging bumighani sa puso ko. Hindi naman sa pihikan ako misteri, ngunit sadyang hindi lang talaga ako ganoon kabilis magkagusto. Kaya nga kahit 25 na ako noon, pangalawang girlfriend ko pa lamang si Fatima. 5 buwan pa lamang kaming magkasintahan nang yayain niya akong dumalaw sa pamilya niya sa probinsya at doon kami magdiwang ng Pasko. Bagamat bago sa pakiramdam dahil sanay akong kasama ang sarili kong pamilya tuwing Pasko, pumayag ako sa hiling niya. Alam ko po kasi na bihira na lang niyang makasama ang mga ito. Bukod pa roon, iyon na rin ang pagkakataon ko upang makilala ang kanyang pamilya. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pang sumang-ayon. Ngunit sa pagbisitang iyon, magsisimula ang mga pangyayaring ayoko na sanang maalala pa. Misteri, ako nga po pala si Lester at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Taga Marinduque din pala si Fatima, pero malayo yung bayan nila sa amin Kaya nga akala ko magkalapit lang kayo. Sama ka sana sa amin para may kasama ako. Sayang kasi, hindi mo na uuwi si nanay ngayong taon Nagtatanong nga sila lola at mga tiyuhin ko. Ang sabi namin, sa birthday na lang ni nanay sa Pebrero. Okay lang naman tol, naisip ko lang kasi parehas kayong taga Marinduque. Oo nga, pero naks naman, mukhang totohanan na yan Baka pagdating mo dun, bigla ka na lang mamanhikan. Grabe ka naman, mamamas ko lang, mamamanhikan na agad. Pero alam mo, sa totoo lang, kahit ako nagulat Bakit naman? Ayaw mo ba nun? Baka seryoso lang talaga siya sa'yo, kaya handa na siyang ipakilala ka sa kanila. Pero ingat lang Mag-ingat? Bakit naman? Baka kasi mapikot ka. Pag uwi mo dito, buntis na siya. Akala ko naman kung kung mapikot, di mapikot. Baka ibig sabihin lang nun, siya talaga para sa akin, di ba? Sabagay. Pero seryoso, ingat ka rin tol. Maraming maligno at aswang sa probinsya namin. Sa lahat naman meron, basta mag-ingat ka. Oo nga no, buti na lang ikaw nung bata ka, hindi ka naman na maligno o nakakita ng aswang. Nung bata ako,
Parang nakakita na ako. Pero ayos lang yun. Ngayon nga may kaibigan akong engkanto. Talaga? Sino? Hindi ikaw. Loko ka talaga. Tubong Marinduque ang kaibigan kong si Joji Misteri. Ngunit noong high school siya, lumipat ang kanyang pamilya sa lugar namin dito sa Maynila. Mula noon, naging malapit na kami sa isa't isa. Nasaksihan ko ang halos lahat ng pinagdaanan niya at ganoon din naman siya sa akin at iyon ang lalong nagpatibay sa aming pagkakaibigan. At ngayon, siya rin ang nakakaalam kung gaano ko kagusto si Fatima. Alam niyang ngayon lang ulit ako nakatagpo ng babaeng pinangarap kong makasama. Kaya naman, suportado siya sa akin. Babe, thank you sinamahan mo ko pa uwi. Pero uunahan na kita. Hindi kami mayaman ha. Simple lang yung bahay namin at yung pamilya ko. Oo naman babe, hindi rin naman ako mayaman para mag-expect. At saka ako nga yung kinakabahan kasi ako yung kailangang tanggapin nila. Ano ka ba? Sigurado ako magugustuhan ka ng mga yun. Magkahawak pa ang kamay namin ni Fatima noon habang nakasakay kami sa bus. Tandang-tanda ko kung gaano ako kinakabahan, ngunit mas nangingibabaw ang saya dahil kasama ko po siya. Sa haba ng biyahe mula Maynila papuntang Marinduque, unti-unting nagbago ang tanawin mula sa matataas na gusali hanggang sa mga bundok, palayan at baybaying tanaw sa malayo. Tahimik ang paligid habang papalapit sa kanilang lugar. Presko ang hangin at may kakaibang gaan sa pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin sa kanilang bayan, ramdam ko agad ang kaibahan. Maliit ang terminal at may ilang tricycle na naghihintay at halos magkakakilala ang mga tao. Walang nagmamadali, walang ingay na tulad sa syudad. Parang mabagal ang takbo ng oras dito, pero sa mabuting paraan. Simple lang ang bahay nila Fatima Misteri. Isang palapag, gawa sa kahoy at simento. May maliit na bakuran at may ilang paso ng halaman sa harapan. Hindi marangya, pero ramdam mo agad ang init. Ang init ng isang tahanan at pamilya. Maya-maya lang ay sinalubong kami agad ng mga magulang niya. Mano po, Nay, Tay? Kaawaan ka. Ito na ba si Lester? Ako nga po. Magandang araw po. Malayo ang biyahe niyo Salamat at sinamahan mo ang anak namin. Walang anuman po. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa pagtanggap niyo sa akin. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Pinapasok nila ako agad, pinaupo at inabutan ng tubig. May nagtanong kung pagod ba ako, kung gutom na. Walang ilangan, walang pilitan. Misteri, ramdam kong tanggap ako bilang bisita. Ipinakilala rin ako ni Fatima sa kapatid niyang si Dayan at sa boyfriend nitong si Roy. Laking tuwa ko pa nang malaman kong first time din pala ni Roy na makipasko sa kanila, tulad ko. At least, hindi lang sa akin nakatuon ang atensyon nila at hindi ako nag-iisa bilang bisita. Paminsan-minsan, nagte-text ako kay Joji. Noong panahong po yun, Misteri, wala pang Facebook at Messenger, kaya tanging text message o tawag lang ang paraan namin ng komunikasyon. Tol, andito na kami. Simple lang pero sobrang bait ng pamilya niya. Ayos yan! Mukhang pasado ka agad Hindi naman, hindi ko pa masabi. Pero buti may kasama rin ako dito. Boyfriend ng kapatid ni Fatima. Ayos pala, at least hindi ka nag-iisa dyan. Enjoy mo lang tol. Pero ingat ka huwag kang lalabas masyado. Bakit naman? Mahirap na. Baka makatuwaan ka o kaya mapag-interesan ka. Basta, sumunod ka na lang. Grabe, concerned na concerned ka. O siya sige, susundin kita. At saka wala rin naman akong balak lumabas.
Maliban na lang kung isama ako nila Fatima. Tama yan, tol. O siya, sige. Ingat ka. Enjoy. Lumipas ang hapon sa kwentuhan at tawanan. Sa mga oras na yon, pinag-uusapan na din nila ang Noche Buena. Wala naman daw ang grandeng handa, ngunit sapat at espesyal daw ang pagkain. Misteri, sa pansin ko, payak lamang ang pamumuhay nila, ngunit ramdam ang respeto at malasakit sa isa't isa. May isang bagay lang akong napansin. Kakaiba ang mga display sa loob ng kanilang bahay. May mga dekorasyon din naman, pero hindi yung common na katulad sa atin pag Pasko. Bukod pa roon, imbes na anghel o rebulto ng mga santo na karaniwang nakikita sa mga bahay sa Maynila, ang naroon po ay mga figurinang maladragon na hayop, mga pusang may sungay, at mga nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Marahil, naisip ko, mahilig lamang sila sa mga kakaibang palamuti. Pagsapit ng gabi, kinausap kami ni Fatima tungkol sa tutulugan. Babe, balay ganito. Doon muna kami ni Ate Dayan sa kwarto nila nanay at tatay. Ganun ba? Bakit? Conservative kasi yung pamilya namin. Ayaw nilang magkasama yung magkasintahan sa isang kwarto. Baka may masabi raw yung mga tiyahin namin at saka yung mga kapitbahay. Alam mo na, dito sa probinsya. Ganon? Ako, pwede kahit sa sofa na lang matulog. Oo, ako rin. Okay lang kahit sa sahig ako matulog para dito na kayo sa kwarto. Hindi na. Malaki naman yung kama nila nanay at tatay. Kasya kami doon. Tama si ate. Malaki naman yung kwarto nila nanay at tatay. At saka syempre, bisita namin kayo. Hindi naman namin kayo pwedeng patulugin sa sahig o kaya sa sofa. Ano, okay lang ba na magkasama kayo dito sa kwarto? Oo naman. Ayos na ayos lang sa akin yun. Walang problema. Oo nga, ayos lang din yun sa akin. Magbabanding kami nitong si paring Lester. Ha, tama. Okay, mabuti naman para maging close din kayo. Sige, matulog na kami ha. Matulog na rin kayo maya-maya. Hindi na kami nagreklamo pa. Naiintindihan namin ang patakaran nila. Sa totoo lang ako, Misteri, kampante ako dahil hindi ako nag-iisa sa kwarto. Habang nag-aayos kami ng gamit ni Roy, doon kami unang nagkausap ng masinsinan. Pre, first time mo rin dito, no? Oo, ikaw rin hindi ba? Oo, ang totoo, 3 buwan pa lang kami ni Dayan. Kayo ba? Ilang buwan na kayo ni Fatima? 5 buwan na kami. Ayos ang aga mong pinakilala. Oo nga nagulat nga ako nang sabihin niyang ipapakilala niya ako sa pamilya niya. Masaya ako, hindi lang dahil pinakilala niya ako, kundi dahil may makakasama akong pamilya ngayong Pasko. Talaga? Bakit? Nasa probinsya ba yung pamilya mo? Hindi, matagal na akong ulila. Wala rin akong mga kapatid. Madalas nga, mag-isa lang ako tuwing Pasko. Minsan saling pusa lang ako sa mga kaibigan o pinsan ko. Minsan wala talaga, tinutulog ko na lang. Ganun ba? Medyo nalungkot ako doon Pero malay mo, mula ngayong gabi, di ba? Hindi ka na mag-iisa tuwing Pasko. Oo, pakiramdam ko ito na yung Paskong matagal ko nang hinihintay. Bahagya akong naawa sa kwento niya, Misteri. Natahimik kami saglit, pero parehas din kaming napangiti. Parehong may dalang pag-asa. Habang nakahiga ako sa kama noon, pinakikinggan ko ang mga tunog ng gabi sa probinsya, ang mga huni ng kuliglig, ang mahinang haplos ng hangin sa mga halaman, at ang katahimikang bihira kong maranasan sa syudad. Inaamin ko, masaya ako noon, panatag at parabang nasa tamang lugar ako. Hindi ko na napansin na unti-unti na pala akong nahimbing sa aking pagtulog. Pagmulat ko ng mata kinabukasan, una kong napansin ang katahimikan. Paglingon ko sa kabilang kama, wala si Roy doon.
Maayos ang higaan niya, parang hindi man lang nagamit. Mabilis akong bumangon, naghilamos at paglabas pa lang ng kwarto, may tumawag sa akin. Lester, gising ka na ba? Halika na, mag-agahan na tayo. Opo tita, lalabas na po ako. Pagdating ko sa hapag, kumpleto na sila. May mainit na kanin, tapa, itlog at kape. Simple ngunit ramdam mong pinaghandaan. Mamayang gabi na ang Noche Buena. Kailangang maaga tayong kumilos. Oo, nakaredy na ang mga sangkap. May iilan na lang na kailangang bilhin. Ako na sa dessert mamaya ah. Ako naman sa paghiwa ng mga gulay. Tahimik lamang akong kumakain at nakikinig. Hanggang sa maalala ko. Nga pala babe, nasan pala si Roy? Nagkatinginan sandali sina Fatima at Dayan bago sumagot si Dayan. Lester, umuwi na siya kaninang madaling araw. Gusto raw niyang makasama yung pamilya niya sa Noche Buena. Ganun ba? Akala ko kasi dito siya magpapasko. Hindi. Hanggang ngayon lang talaga yung usapan namin. Kaya nga maaga kaming nagpunta dito. Naiintindihan ko naman siya kasi hindi siya sanay magpasko na hindi kasama yung mga magulang niya. Oo babe, nung nakaraan pa sila nandito. Sayang nga kung kailan dumating tayo, tsaka naman umalis siya. Tumango na lamang ako at hindi na nagtanong pa. May kaunting panghihinayang, ngunit mas nangingibabaw ang pagtataka. Misteri, sa pag-uusap kasi namin ni Roy, malinaw kong natatandaan na sinabi niyang ulila na siya at masayang-masaya nga siyang makipasko kasama ang pamilya nila Fatima dahil iyon daw ang wala siya. Pero misteri, nagtaka man ako, nanahimik na lang din ako. Baka isipin pa nilang masyado akong maraming tanong. Habang nag-aalmusal pa rin kami, biglang ngumiti si Dayan at tumingin kay Fatima. Swerte naman sa'yo ng kapatid ko. Bakit naman? Kasi diba, napapayag ka niyang mag-leave para makasama ka namin dito hanggang bagong taon. Ang sabihin mo ate, swerte kami sa bisor namin kasi pinayagan kaming sabay mag-leave ng matagal. Oo, medyo masungit nga yun Kaya nga nagulat din ako na pumayag siya. Napatingin naman sa akin ang mga magulang nila. Parang lalo silang sumaya sa paningin ko. Lalo tuloy akong nakaramdam na tanggap talaga nila ako. Totoo ba yun, iho? Opo, naisip ko po kasi matagal na ring hindi nakakauwi si Fatima. Parang bitin naman kung uuwi agad kami sa 26. Mabuti yan. Hindi lahat ng lalaki handang magsakripisyo ng oras para sa pamilya ng iba. Oo nga, nakakatuwa naman. Mas dapat tayong magdiwang. Salamat babe ha, pinasaya mo sila. Wala yun. Kung ano yung kasasaya mo, yun yung gagawin ko. Napangiti ako noon, Misteri. Totoo naman ang lahat ng sinabi ko. Wala yung pilitan at walang pag-aalinlangan. Masaya akong naroon at masaya rin ako na napasaya ko silang lahat. Pagkatapos ng agahan, lalo silang naging abala. May naghahanda ng lutuin, may nag-aayos ng lamesa at may nagpaplano kung sino ang pupunta sa palengke. Puno ng galaw ang bahay, ngunit hindi naman magulo, parang sanay na sanay sila. Ako naman habang naghihintay, naisipan kong tawagan si Joji. Uy, kamusta dyan tol? Eto, abala na sila dito. Noche Buena na mamaya. Ayos yan, sulitin mo. Hindi lahat nakakaranas ng ganyang Pasko. Ano nga ba handa? Yun lang. Nakakahiyang magtanong kaya hindi ko rin alam Babalitaan na lang kita. Pero mukhang marami kasi ang laki ng kawali. Ha? Teka, gaano kalaki yung tinutukoy mo? Hindi naman kasing laki ng kasya yung tao, hindi ba? Grabe ka naman, parang hindi naman. Okay, mabuti naman kung ganun. O siya sige, mamaya na lang ulit tutulong muna ako sa kanila.
Habang pinagmamasdan ko sila, Misteri, ang pamilya ni Fatima na abalang-abala sa gabi, wala akong naramdaman kundi ang pasasalamat. Masaya ako na nandun ako at masaya akong tinanggap nila ako. At kung may kakaiba man sa dahilan ng pag-uwi ni Roy, mabilis din itong natabunan ng ingay ng paghahanda, ng amoy ng niluluto at ng pakiramdam na kasama ako sa kanilang pamilya. Hanggang sa dumating na nga ang Noche Buena, Misteri. Pinatawag nila ang lahat, ngunit imbes na magsama-sama kami sa loob ng bahay, lumabas kami sa bakuran. Nagulat ako dahil hindi lang pala kami ang naroroon. Marami ring taga roon sa lugar nila ang nasa labas. Para kaming nasa isang flag ceremony. Maayos ang pila, nakatalikod sa mga bahay at nakaharap sa kalangitan. Parang nakatingin silang lahat sa buwan. Ilang saglit pa, sabay-sabay silang lumuhod at yumuko hanggang lupa. Wala akong magawa kundi gayahin sila. Habang nakayuko ang lahat, may bumulong sa akin. Babe, ganito talaga yung tradisyon dito sa lugar namin. Pasensya ka na ha kung naninibago ka. Okay lang. Pero para saan ba tong ginagawa natin? Alam mo kasi, mas gusto kasi naming magpasalamat sa Diyos ng personal, sa kalangitan mismo. Kasi alam naming nandun talaga siya. Okay. Gets ko na. Ayos nga eh. Parang mas taimtim. Matapos noon ay bumalik na sa pagyuko si Fatima. Nagpatuloy naman ang ritual nila. Matapos yun, may iilang taong biglang sumigaw, parang kumakanta. Ewan ko ba, basta malakas ang boses nila, Misteri. May bahagyang tono. Parang nagdadasal din, pero hindi ko lang maintindihan kung ano ang mga sinasabi. Pagkaraan ng ilang minuto, may 2 taong naglabas ng isang malaking kaldero. Pumila ang tig-iisang miyembro ng bawat tahanan, may hawak na malalaking mangkok. At yun nga, isa-isa silang binigyan ng ulam mula sa kaldero. Kabilang na sa pumila ang ina ni Fatima. Nang makakuha na ang lahat at tuluyan ng maubos ang laman ng kaldero, nagsalita ang isang matandang babae. Nagpapasalamat kami, o buwan, sa masarap naming pagsasaluhan ngayong gabi. Naway maging lakas namin ito para sa darating na taon. Nagpapasalamat din kami sa maagang regalo para sa medianoche sa susunod na linggo. Nagpalakpakan ang lahat ng tao. Ngunit bigla akong nanlamig nang sabay-sabay silang tumingin sa akin. Lahat nakangiti, masaya at tila nagpupugay. Para bang ako ang pinararangalan, Misteri. Pakiramdam ko, para bang may napalanunan akong hindi ko alam. Sobra naman akong nahiya dahil wala akong ideya kung bakit. Bakit nakatingin sila lahat sa akin? Ganun talaga dito sa amin, pagtanggap yan sa bisitang tulad mo. Ganun ba? Nakakahiya naman. Ano ka ba? Wala kang dapat ikahiya, babe. Napangiti na lang din ako at nakisakay na lang sa kanila. Maya-maya, hindi ko rin napigilang ikwento kay Georgie ang kakaibang nasaksihan ko. Ngunit imbis na mag-reply, bigla niya akong tinawagan. Mabuti na lang at nakasilent ang telepono ko at hindi ito nakaabala sa gabing yun. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpaalam akong magbabanyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang tawag ni Georgie sa akin. Hello, Tol. Bakit? Hello! Bakit ngayon ka lang sumagot? Alam mo namang busy dito, di ba? Kakatext ko lang sa'yo. Pre, umalis ka na dyan. Ngayon din. Ha? Bakit? May emergency ba sa bahay? Wala. Pero masama lang ang kutob ko sa mga kwento mo. Parang hindi ka ligtas dyan. Ano ba yan? Kinabahan ako. Akala ko naman kung ano nangyari kila mama. Teka. Bakit mo naman nasabing masama yung kutob mo? Sabi mo, di ba? May malaking kawali. Ngayon, may malaking kaldero.
biglang nawala yung kasama mo na jowa ng ate ng girlfriend mo. Tapos di ba, kakaiba yung pagsamba nila sa buwan. Bigla ka pang ginawang espesyal na panauhin. Tol, parang hindi normal yan. Parang mapapahama ka dyan. Ano ka ba? Porkit kakaiba, delikado na agad. Napaka-judgmental mo naman. Tol, maniwala ka. Kahit sa ang probinsya, may mga kampo ng dilim. Pasensya na pero masama talaga yung kutob ko. Marami na akong narinig na kwento dito sa lugar namin. Lugar niyo yun. Hindi ba sabi mo malayo to sa inyo? At saka, bakit mo agad pinag-iisipan ng masama si na Fatima? Nag-aalala lang ako sa'yo, Tol. Wala ka namang dapat alalahanin. Bakit? Sa tingin mo ba, dinala ako dito ni Fatima para mapahamak? Pasensya na ha, pero parang sobra naman yung iniisip mo. Tol, ayoko lang may mangyaring masama sa'yo. Kasi nangyari yan sa mga ibang kakilala namin. Dinadala sila sa piyesta o salo-salo, tapos hindi na nakakabalik. Tama na, Joji. Pasensya na ha, pero ibababa ko na. Kakain na kami. Teka lang, makinig ka muna. Sa tingin ko kasi, Hindi ko na tinapos pa ang mga sinabi sa akin ni Georgie. Nainis lang ako sa kanya. Napakabait ng pamilya ni Fatima sa akin at hindi ko maaatim na pag-isipan sila ng masama. Pagbalik ko, nakaupo na silang lahat sa hapag. Kumpleto ang mga upuan para bang hinihintay lang talaga nila ako. Marami ang putahe, ngunit sa itsuray simple lang naman pero kahit ganun mukhang masarap. Napatingin ako sa orasan. 9:00 pa lang. Medyo nagtaka ako dahil sa Maynila ang Noche Buena ay inaabot ng 12:00. Pero hindi na ako nagtanong pa. Inisip ko na lang na baka hindi talaga sila sanay magpuyat. Tahimik na lang akong umupo at nakisabay. Nang magsimula kaming kumain, napansin ko na yung ulam pala na galing sa malaking kaldero ay kare-kare. Ito yung binahagi kanina sa bawat tahanan. Pero napansin ko rin na may kulang. Wala pong bagoong. Nahiya naman akong magtanong dahil bisita lamang ako at baka sabihin nilang napaka-demanding ko naman. Kaya naman pinagpatuloy ko na lang ang pagkain. Pero mystery, hindi ko talaga mapigilang mapansin. Lahat ng ulam nila, matabang. Parang may hinahanap yung dila ko na hindi ko malasahan sa lahat ng putahe nila. Bukod pa roon, mas lalo po akong nahirapan na nguyain ang karne. Parang ang tigas pa. Kahit bahiwain ko siya gamit ang kutsara tinidor, hindi kaya. At kapag pinipilit ko namang putulin gamit ang ngipin ko, pakiramdam ko magtatanggalan ng mga ito. Ang hirap ngumuya, ang hirap kumaghat. Dahil doon, napatingin ako sa kanila. Ang buong akala ko, nahihirapan din sila. Pero hindi mystery. Isa-isa kong nakita kung paano nila kagatin ang karne. Mabilis lang, diretso at parang pagkalambot-lambot nito. Para bang sanay na sanay. Hindi ko alam kung iba lang yung karneng kinakain ko sa kinakain nila. Pero habang nagmamasid ako, marami pa akong napansing kakaiba. Mystery. Kumpara kagabi o kaninang tanghali, mas hayok silang kumain kaysa dati. Mas mabilis, mas makalat. May mga patak ng sarsa sa damit at mesa, sa sahig. Para silang mga taong matagal ng gutom at ngayon lang ulit muling pinakain. Kahit si Fatima. Mystery, ngayon ko lang napansin na ang mukha niya ay halos puro pagkain na. May bahid ng sarsa sa pisngi niya, puno ng mantika ang damit niya. Pero tila wala siyang pakialam. Walang pagpupunas, walang paglilinis. Basta kumakain lang sila para bang may humahabol sa kanila na kailangan nilang tapusin yun ng agad-agad. Dahil doon, hindi ako gaanong nabusog. Sa dami ng putahe, wala akong nagustuhan. Lahat matabang. Tapos aaminin ko,
medyo nawalan ako ng gana sa paraan ng pagkain nila na nasaksihan ko. Pagbalik ko sa kwarto, medyo tulala pa ako. Pilit kong hindi ginagawang big deal ang lahat. Pagod lang siguro sila at gutom na gutom, kaya ganun ang pagkain nila. Nang humiga ako, napansin ko ang cellphone ko. Maraming missed call mula kay Joji. Pero hindi ko nalang pinansin yun. Wala pa rin ako sa mood na makipag-usap sa kanya. Ang gusto ko lang ay magpahinga at matulog. Pero mga bandang 4:00 ng madaling araw ay nagising ako. Parang nakaramdam ako na naiihi ako. Dahan-dahan lamang akong lumabas. Ayoko namang makagising ako ng mga taong natutulog. Pero habang papunta na sana ako sa banyo, nadaanan ko ang kwarto ng mga magulang nila Fatima at narinig kong nag-uusap sila roon. Mahina, ngunit malinaw. Rinig ko ang bawat salita dahil tahimik ang buong paligid. Nagtaka ako kung bakit gising pa sila sa ganoong oras, pero hindi ko na sana papansinin. Didiretso na sana ako sa banyo, pero bigla kong narinig ang pangalan ko mula sa boses ni Fatima. Dahil doon, napahinto ako at nakinig. Mukhang wala namang alam si Lester. Sa tingin mo ba nahalata niyang ang kinain nating karne kagabi ay si Roy? Hindi mo sinabi, Dayan, na may tattoo pala siya. Buti at ako ang nakakain at hindi si Lester. Sorry tay, hindi ko rin napansin dahil bago pa lang kami. Hindi ko rin akalain na mabilis siyang sasama sa akin dito eh. Hindi bali na. Ang mahalaga, hindi nakahalata si Lester. Paano pala sa opisina niyo, Fatima? Pagdating mo hindi mo kasama si Lester pabalik. Alam nilang ikaw ang huli niyang kasama. Hindi na ako babalik doon, Nay. Mag-aawol na lang ako. O kaya naman, pwede ring mag-text ako sa isa sa katrabaho ko na nagtana na kami. Bahala na, maliit na problema lang yun. Nakakasiguro ka bang hindi siya hahanapin ng pamilya niya? Balita ko, malapit siya sa mga magulang niya. Oo, malamang hahanapin siya. Pero Nay, wala din naman silang magagawa. Hindi nila alam kung nasaan ang lugar natin. Mabuti kung ganoon. Salamat anak at may handa na tayo para sa bagong taon. Mystery, hindi niyo alam kung gaano ako nanghina sa mga narinig ko. Gusto kong isipin na prank lang yun, na sinadya lang nila para takutin ako. Tapos bigla silang tatawa at sasabihing, "Wow, mali!" Nung panahon po yun, mas uso ang wow mali kaysa it's a prank. Pero mabalik tayo sa storya. Hindi, Mystery. Seryoso sila ng mga oras na yon. Sa mga sandaling yon, nanigas ako sa kinatatayuan ko para akong estatwang walang hininga. Doon ko rin napagtanto. Tama nga si Joji. Kampon sila ng dilim at mapapahamak ako sa lugar na ito. Natauhan lamang ako nung maramdaman kong may mga yabag na papalapit sa pinto. Parang lalabas ang isa sa kanila. Kaya naman dali-dali akong bumalik sa kwarto. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, pinatay ang ilaw at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya lang narinig kong bumukas ang pinto at mayroong pumasok. Abot-abot ang dasal ko na sana hindi nila napansin na narinig ko ang usapan nila. Babe? Babe? Gising ka ba? Hindi ako sumagot sa tawag niya, Mystery. Ang totoo, takot na takot ako sa kanya. Kanina, ihing-ihi na ako at naudlot nang marinig ko ang usapan nila. Kaya naman ngayon, dahil sa sobrang takot at kaba, tuluyan na akong naihi sa kama. Ramdam ko ang mainit na likidong gumagapang sa ilalim ng kumot. Sana hindi siya umupo at hindi niya mahalata. Ay, sayang. Papasayahin sana kita ngayong gabi. Para naman bago ka namin katayin, natikman mo man lang yung katawan ko. Kaso, mukhang tulog na tulog ka dyan.
makabalik na nga sa kwarto. Alam mo, Miss Terry, kung narinig ko lang sana ang mga salitang yun bago ko nalaman ang balak nilang pagkatay sa akin, ay baka tumalon pa ako sa tuwa mula sa kama. Ngunit dahil alam ko na ang katotohanan, wala na akong balak ni dumikit sa kanya. Baka bigla na lang niya akong sagpangin o kagatin. Hinintay ko ang paglabas niya at doon lamang ako napabangon. Nanginginig ang mga kamay ko at hindi ko alam ang gagawin. Sinubukan kong tawagan si Georgie pero habang nagri-ring, unti-unting namatay ang cellphone ko. Nakakairita naman. Ngayon pa talaga nalobat. Nasaan na ba yung charger ko? Putik! Hiniram nga pala ni Fatima. Buisit! Anong gagawin ko? Galit na galit ako sa sarili ko ng mga oras na yon, Miss Terry. Mas pinaniwalaan ko pa ang bagong kakilala kaysa sa kaibigang nag-aalala sa akin. Naisip ko, baka tulog na rin si Georgie sa oras na yon. Huli na ang lahat. Kaya naman nagpasya ako. Tatakas akong mag-isa ngayon din. Tahimik ang paligid habang palabas ako ng bahay. Walang tao. Wala ring nakabukas na ilaw. Parang wala namang nakapansin. Akala ko ligtas na ako. Mabilis ang lakad ko. Ngunit biglang may lumabas sa gilid ng daan. Isang itim na baboy. Bigla itong huminto nang makita ako. Nakatingin sa akin, hindi gumagalaw. Misteri, yung mga mata niya parang naiintindihan ang sitwasyon. Sinubukan kong dumiretso ng lakad pero bigla ako nitong hinarangan. Sa takot at desperasyon, nasipa ko ito ng buong lakas. Tumumba ito at gumulong pa at sa mismong pagbagsak niya sa lupa, nag-iba ang anyo niya. Naging isang babae. Saan ka pupunta, ha? Misteri, ang kaninang itim na baboy ay ngayon ay naging si Dayan. Hubot-hubad, kitang-kita ang hubog ng katawan niya. Ngunit wala akong naramdaman kahit katiting na pagnanasa. Alam kong hindi kasi siya tao. Aswang siya. Wala akong nagawa kundi tumakbo palabas ng bakuran. Dinaanan ko ang mga kabahayan habang may naririnig akong mga asong umaalulong. Isa-isa, nagbubukas ang mga ilaw ng bahay. Para bang senyales, parang ginigising talaga silang lahat. Hindi nagtagal, may mga yabag na sa likuran ko. Marami at mabilis, papalapit ng papalapit. Ako naman, hingal na, nasusunog na ang baga ko sa kakatakbo at sumisikip na ang dibdib ko. Nang makarating ako sa malaking daan, wala namang sasakyan. Hindi ko alam kung paano ako makakahingi ng tulong. Ang mayroon lang ay napakalalaki at matatayog na damuhan at napakadilim na daan. Nasa isip ko, parang imposible nang hindi nila ako maabutan. Sumasakit na ang paa ko, nanginginig na ang tuhod ko at pagod na ako. Pero pilit pa rin akong tumatakbo. Hanggang sa bigla na lang kusang bumigay ang mga tuhod ko. Dahil doon, nadapa ako sa lupa. Aray ko! Pagod na ako. Hindi ko na kayang tumayo. Papalapit na sila. Malamang katapusan ko na. Habang nakaupo ako sa daan, nakikita ko na sila. Papalapit na sila ng papalapit. Dinig na dinig ko na ang mga yabag ng kanilang mga paa, ang mga ungol, ang mga hingal na parang sa hayop. Pilit kong itinutulak ang sarili ko para tumayo, pero wala na talagang lakas ang mga binti ko. Parang hindi na sa akin ang katawan ko. Parang iniwan na ako nito.
Napapikit na lang ako at handa nang sumuko. Hanggang sa biglang bumuga ang isang malakas na ilaw mula sa likuran ko. Sinundan ito ng isang mahabang busina na bumasag sa dilim. Napalingon ako at doon ko nakita mayroong sasakyan at lumabas ang isang tao. Si Joji. Bumaba siya mula sa sasakyan. May kasama siyang isang matandang lalaki. Pareho silang may hawak na tila latigo, makintab, mahaba at may kakaibang anyo. Kalaunan ko na lang nalaman na ang tawag pala rito ay buntot pagi. Hindi pa ako nakakabangon nang may isang aswang na biglang sumalakay. Mabilis ang galaw nito pero mas mabilis ang kamay ng matanda. Isang hagupit lang, bumaon ang latigo sa laman ng nilalang. Napasigaw ito sa sakit at nakita ko ang malalim na sugat na iniwan ng hampas nito. Magmula noon, wala nang naglakas loob pang lumapit muli. Para bang natakot sila sa lakas ng latigo. Okay ka lang, Tol? Buti na lang naabutan ka pa namin. Napakatagal kasi ng biyahe, lalo ngayong Pasko. Tol, aswang sila, Tol. Oo, yun nga yung gusto kong sabihin sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, kasama natin si Tio at may mga panlaban tayo. Pero misteri, sa dami nila, alam kong kahit may panlaban kami, ay kulang pa rin yun. Oo, may masasaktan kami, 1 o 2 aswang. Pero kung magsabay-sabay silang sumugod, kayang-kaya nilang agawin ang hawak namin. Kahit na andoon sila Joji, ramdam kong manipis pa rin ang tsansang mabuhay kami. Hanggang sa isang manok ang tumilaok sa tansya ko. Mag-aalas 5 na ng umaga noon. Ang mga aswang biglang tumigil. Nagkatinginan sila sa isa't isa at isa na roon si Fatima. Tapos bigla siyang tumingin sa akin. Hindi lang galit ang nakita ko sa mga mata niya, kundi ang panghihinayang. Kitang-kita ko ang pulang-pulang mata niya at nangingit-ngit ang kanyang mga labi na lumalabas ang kanyang matutulis na pangil. Sa isang iglap misteri, sabay-sabay silang tumalikod at tumakbo pabalik sa kanilang lugar. Naglaho sila sa dilim na parang usok lamang. Hindi na nila maipagpapatuloy ang pagtugis sa atin. Kakapusin sila ng oras. Bakit po? Ang anyong aswang nila ay hindi nabubuhay sa sikat ng araw. Parating na ang bukang liwayway. Kailangan nilang mag-anyong tao dahil kung hindi, maaabutan sila ng araw at para mo na rin silang sinunog ng buhay. Natulala ako at doon ko napagtanto na sa wakas ay ligtas na ako. Ligtas kaming 3. Matapos noon, dali-dali kaming sumakay ng sasakyan at nagmaneho pabalik ang tiyo ni Joji. Habang umaandar, wala akong sawang magpasalamat sa kanilang dalawa sa pagkakataong muling mabuhay dahil sa pagligtas nila. Misteri, maraming aral ang iniwan sa akin ng gabing iyon. Una, hindi lahat ng mabait sa umpisa ay mananatiling ganoon hanggang dulo. Pangalawa, makinig ka sa kaibigan, lalo na kung ang babala ay nanggagaling sa malasakit at hindi sa panghuhusga. Higit sa lahat, natutunan kong huwag basta-bastang magtitiwala sa mga lugar at tradisyong hindi mo palubos na nauunawaan. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot tuwing sumasapit ang Pasko. Dahil sa bawat salo-salo, sa bawat imbitasyon, may naaalala akong bumubulong. Hindi lahat ng handa ay para sa kasiyahan at hindi lahat ng putahe ay dapat mong tikman. Dito na po nagtatapos ang aking kwento.
Nagpapasalamat po ako sa misteryo sa Dilim TV at lalo na sa iyo, Misteri, sa pagbibigay ng boses sa aking kwento. Sana'y magsilbi itong paalala at babala sa lahat ng nakikinig.